So isang bagay kasi na ginagawa namin dyan, hindi lang po yung paggagawa lang po ng kisame, kundi yung kung ano yung mga wala. Paano nga ba at bakit nga ba minsan nade-delay o kaya naman sabihin na natin yung ating mga kisame mga kamusta, usually talagang hindi mo pwedeng ilatag yan agad-agad nung wala pa yung mga electrical. Meron kasi yung mga nag-aabang sa mga slabs, pero hindi ko siya pre-prefer na iabangan mo yung slab mo. So kagaya na ito, hindi mo pwedeng latagan to ng board ka agad. Kahit nasabihin mo na yung may kontrata niyan, may kontrata na ganito, ganyan, ganyan. So mas maganda pa rin na pagka kumuha kayo ng kontrata, yung kumbaga one time na. So yung ginawa namin dito, bago namin siya tatakpan, syempre inaayos muna namin yung electrical niya. Inaayos muna namin lahat. Kung okay na ba o hindi pa. So ganun din dito sa labas. Ayan o. So yun yung mga, eto may CR din to sa taas. So bago namin siya kikisamehan, dapat maayos muna. So welcome back. Ayan, dito tayo sa Osmeña project. So update tayo dito. Osmeña Solano Nueva Vizcaya project. Ayan. So eto, ipapa-finish ko to ng Acritex. At ang gamit namin dyan ay gypsum board. Hanggang dito. So konti na lang naman na yung gagawin dito. Mga finishing touches lang naman na pintura. Kanin din dito ito. Tatapusin na lang naman na yung ceiling na ito. And then pintura na. Ang nahuli lang kasi dito yung electrical. Yun yung ginagawa nila Dogs. Tapos yung plumbing niya. So kailangan ilagay mo na bago matakpan. So isang bagay kasi na ginagawa namin dyan, hindi lang po yung paggagawa lang po ng kisame, kundi yung kung ano yung mga wala sa mga existing, kasi ito ay finishing touches tayo o kaya finishing works. So to make sure na maging maayos muna lahat bago matakpan, kailangan maayos muna electrical at saka yung plumbing natin. Okay, sanitary at saka water line. So dito naman, ito, lalatagan na lang din to kasi kakatapos lang din naman na electrical niya. Okay. Then sa taas, ayan, dito sa may hagdan. So bali yan lang naman na natitira. Yan na yung gagawin nila, itong part na to. Then dito, ayan na, nasundan ka agad ng pintura, no? Kala mo napinturahan ka agad bago na ikabit eh. Yan, so finishing na lang naman na gagawin. So ito naman, nakadrop lang talaga siya. Kasi yan ang gusto ng client natin, nakadrop lang din. So hindi siya naka-cove, kundi drop lang talaga. Yan. So bali, ayun, itong mga nasa loob na lang gagawin yan. So ayos na lahat ng electrical niya. Bali, pintura lang naman na. And then itong kisame dito. Then dito ayos na rin. Yan. Okay na rin. Then yung sa may mga CRs na lang, then ay lalatagan na lang naman na ng cement board. Then okay na. Okay. So ito yung project natin, Osmeña Solano. Okay, so balik tayo. So paano nga ba at bakit nga ba minsan nade-delay o kaya naman sabihin na natin yung ating mga ang ating mga kisame mga kamusta, usually talagang hindi mo pwedeng ilatag yan agad-agad nung wala pa yung mga electrical. So yung electrical kasi dapat yan yung mga mauuna bago yung kisame. So ibig ko sabihin, kapag nakapag-frame, pwede nang sabayan ng electrical. So meron kasi yung mga nag-aabang sa mga slabs, pero hindi ko siya pre-prefer na iabangan mo yung slab mo. Mas the best pa rin, maglabagay ka na lang ng PVC pipe dyan sa mga biga, doon mo na lang siya ipapalusot. So isang bagay yon na pamamaraan namin. Ganun din naman sa mga water line o kaya naman sanitary lines. So ang isang bagay kasi dito mga kamusta, hindi iwasan kasi natin dito yung doble trabaho. Kaya nga sa amin, kapag kami yung kinukuha ninyo mga kamusta, meron na rin, ayusin na rin ho namin. Siyempre, may iba yung program of works niyan. So, ibig sabihin, pagka iba yung program of works, kung sakali naman po na water line, sanitary, tapos electrical. So, yun po yung paraan natin dyan. To make sure na, kumbaga, nagiging organized lahat ng takbo ng trabaho. So, kagaya na ito, hindi mo pwedeng latagan to ng board ka agad. Kahit nasabihin mo na, yung may kontrata niyan, may kontrata na ganito, ganyan, ganyan. So, mas maganda pa rin na pagka kumuha kayo ng kontrata, yung kumbaga
one time na. O kaya naman, sabihin na natin na iisa yung may kontrata ng electrical, plumbing, at saka dun sa ceiling works at saka sa pintura. So, yun kasi mapagsusunod-sunod nila. O kaya mapagsunod-sunod yung trabaho, hindi po yung ay dito kasi dito lang yung ito lang yung kontrata natin na kung saan minsan nako-compromise yung mga ibang gumagawa o kaya naman hindi na natatapos yung trabaho dahil yun yung magkakaiba na yung mga nangongontrata. So mas prefer ko mga kamasa pagka kayo nagpapakontrata, mas maganda isang contractor na lang po ninyo, no? So gaya ng mga ginagawa ko kung saan isang kuhanan na lang. Sa akin, kontrata ko lahat yan. Pagdating sa electrical, ceiling installation, plumbing. So, ganoon na rin sa pagpipintura. Yung ginawa namin dito, bago namin siya tatakpan, syempre, inayos muna namin yung electrical niya. Inayos muna namin lahat. Kung okay na ba o hindi pa. So, yun yung isang bagay. And then, sa sanitary, tinan nyo. Sinield pa ko namin yan ng A&B. So, malaking bagay po yan. Alam ko maraming tatawa dahil baka mamaya sasabihin nila na hindi maganda yung pipe, hindi maganda yung solvent, hindi maganda yung pagkakalagay. Hindi po. Kundi ayan po yung isang considerable lang na baka mamaya magkaroon ng problema. So, ganun din naman dapat yung diskarte natin, no? So, ganun din dito sa labas. Ayan, no? So, yan yung mga... Ito, may CR din to sa taas. So, bago namin siya kikisamihan, dapat maayos muna. So, ito yung gamit namin, no? A&D, epoxy, all purpose. So, ito na rin sa may terrace, no? Kung napapansin nyo, walang cove yan. So, ang ginagawa namin dyan, ito kasi design nyo na pwede sa labas para hindi bahayan ng mga lumilipad na ibon, ganyan, o kaya insekto, no? So, to make sure na safe at saka hindi yung mahirap linisan. So, ganun din dito naman. Ito plain lang talaga.